Toyota Fortuner 2026. Mas makabago, mas matipid, mas malakas at mas moderno na ngayon na posible raw ilabas sa susunod na taon. Usap-usapan na ngayon sa iba't ibang mga social media platforms at car magazines ang nalalapit na paglabas ng pinakabagong Toyota Fortuner 2026 model. Isang modernong SUV na tinagurian ng marami bilang isang jack of all trades SUV dahil sa tibay, galing sa performance at pagiging maasahan nito lalo na sa mga panahon ng kalamidad. Ayon sa ilang mga anunsyo, ang pagbabago sa generation ng Fortuner ay magkakaroon ng bagong exterior design concept na mas matapang at mas moderno kumpara sa kasalukuyang modelo nito. Ang front-end design nito ay mas rugged at mas robust, kaya mas lumalabas ang pagiging powerful mid-size SUV ng modelong ito. Hindi lang sa itsura nito magkakaroon ng malaking pagbabago ang Toyota Fortuner. Inaasahang mas marami na rin itong advanced safety at security features. Mas mataas na performance output din ang asahan mo sa bagong modelong ito at mas matipid sa konsumo ng gasolina. Isa pa sa pinakaabangang pagbabago ay ang pagdating ng hybrid powertrain sa modelong ito, na kung saan nga sa ilang bansa ay nagsimula ng ilabas ng Toyota ang mild hybrid version ng Toyota Fortuner bilang bahagi ng kanilang hakbang patungo sa mas makabago at environmental friendly na technology. Ang mga hakbang na ito ng Toyota brand ay nagpapatunay ng tagumpay ng brand sa pag-hybrid ng kanilang mga kilalang modelo tulad ng Avanza na may bilos, Innova na may Zenix, Yaris Cross, RAV4 at ang Toyota Active sedan na kalalabas lang noong nakaraang buwan na posibleng magiging kahalili ng Vios bilang isang bahagi ng modernisasyon ng brand sa lahat ng kanilang lineup model. Pero wag pa rin daw mag-alala ang marami, lalong-lalo na yung mga taong ayaw gumamit ng mga hybrid powertrain dahil ang Toyota Motors ay patuloy pa rin daw maglalabas ng mga naka-natural diesel engine na variant para sa mga nagnanais ng traditional na power output at performance. Kaya naman itong bagong 2026 Toyota Fortuner ay magkakaroon ng mga variant gaya ng mga hybrid, top of the line at mga naka-natural engine na low-end variant nito, na kung saan mas pinahusay din ang bagong version ng diesel engine ng Toyota Fortuner 2026 upang makamit ang mas mataas na power output habang mananatiling matipid at matibay. Mga katangiang dahilan kung bakit walang ibang brand ang makakatalo sa Toyota Fortuner pagdating sa performance, fuel economy, durability at reliability. Well, isa siguro sa mga pangunahing tanong ngayon ng marami, magkano kaya ang magiging presyo itong bagong Toyota Fortuner 2026 model? Ayon sa ilang mga anunsyo mga kaibigan, itong bagong update ng Toyota Fortuner ay magkakaroon din ng bagong presyo. Mula 1.8 million daw ang magiging presyo nito sa estimated hanggang sa 2.8 million depende sa variant at sa magiging tax insertion. Sa kabila ng mas modernong disenyo at technology, ay nananatiling isa ito sa mga pinakamagandang SUV na mabibili mo, lalo na para sa mga lugar na madalas nakakaranas ng matinding pag-ulan at pagbaha, maging ang previous model Toyota Fortuner 2025 model. Sa bawat sulok ng Pilipinas mula sa masisikip na kalsada sa syudad hanggang sa mapuputik na daanan sa probinsya, isang pangalan ang matatag na naninindigan sa hamon ng panahon, ang Toyota Fortuner. Sa loob ng halos 2 dekada, ito ang SUV na hindi lang pinipili kundi pinagkakatiwalaan ng libo-libong Pilipino. Kilala sa tibay, lakas at kakayahang humarap sa anumang daanan o kondisyon ng panahon, ang Fortuner ay hindi lang sasakyan. Ito ay sumisimbolo sa lakas, seguridad at matagumpay na biyahe ng bawat pamilyang Pilipino. May mala superior na external na disenyo itong modelo na agad mong mapapansin sa matikas na harapan nito. Ang bold na trapezoidal grille na may chrome accent ay nagbibigay ng matapang at premium na aura, habang ang mga slim LED headlamps nito na may daytime running lights ay nagpapakita ng modernong teknolohiya at estilo. Sa gilid nito, makikita ang sculpted character lines na nagpapalakas ng athletic look ng SUV. Ang 18 hanggang sa 20-inch alloy wheels ay hindi lamang pamporma kundi nagbibigay rin ng dagdag taas at kakayahang sumabak sa mga lubak o putikan. Pagdating sa likurang bahagi, makikita ang sharp LED taillights nito na may smoke finish, kasama ang isang aerodynamic rear spoiler at chrome tailgate garnish. Hindi rin matatawaran ang taas ng ground clearance nito na higit sa karamihan ng SUV sa klase nito. Sa kabuuan,
Ang Fortuner ay may disenyong panalo sa forma at praktikalidad. Isang SUV na hindi lang pang display kundi handa sa aksyon saan ka man dalhin ng iyong biyahe. Matibay at maaasahan, yan ang ipinapangako sa iyo ng manufacturer nito. Pinatunayan na yan mula pa noong 2005 simula nang ito'y dinala sa Pilipinas. Magpahanggang ngayon, umabot sa mahigit 230,000 units ang nabenta nito sa bansa na kung saan ay kinikilala rin bilang trouble-free na pang-araw-araw na sasakyan kaya mataas ang resale value. Isa sa mga signature nitong Fortuner ay ang pagkakaroon ng malakas na performance at fuel efficiency. Gumagamit ito ngayon ng 2.8 liter turbo diesel engine na naglalabas ng 201 horsepower at 500 Nm ng torque. Malaking jump mula sa dati. Kaya naman umaabot ang kabuuang bilis nito mula sa 170 km/h hanggang sa 187 km/h. Tunay na malakas lalo na sa off-road at tuloy-tuloy na kalsada. Nababalanse rin ang maayos na fuel economy nito mula sa 8 km/l sa city driving hanggang sa 13 km/l naman sa highway. Ang interior base cabin ay spacious, practical at komportable. Pang 7 hanggang sa 8 pasahero ang kakayanin sa loob. Madaling i-fold ang mga upuan upang makapaglagay ng malalaking gamit. Naka-leather cover ang mga upuan depende sa variant na pipiliin mo. At meron din itong interior lighting, JBL sound system sa mga speaker at may mga wireless connectivity features gaya ng Apple CarPlay at Android Auto. Ideal ito lalo na sa mga long drives kasama ang buong pamilya. Itong Toyota Fortuner ay nilagyan din ng advanced at makabagong mga safety features na Toyota Safety Sense kasama ang pre-collision system, lane departure alert, adaptive cruise control, blind spot monitoring at rear cross traffic alert para sa ligtas at maayos na pagdadrive kasama ang kapanatagan sa araw-araw na pakikipagsapalaran. Dagdag pa nito ang 360-degree camera for security purpose. Bagaman may iilang nagsasabing medyo mahina ang clarity, ay nagbibigay pa rin ito ng maaasahang safety features. Gumagamit ang Toyota Fortuner ng leather frame chassis nagawa sa high-strength steel para sa matibay at off-road ready na pundasyon. Meron din itong matitibay na body panels na karamihan ay gawa sa galvanized steel na may corrosion protection at hindi basta kinakalawang. May ilang bahagi tulad ng hood at fenders na gumagamit ng aluminum at plastic composite materials para sa mas magaang na timbang na tumutulong din sa mahusay na performance nito. Gumagamit ito ng mga suspensions na dekalidad, bagay na bagay sa mga kalsada ng Pilipinas mula sa city driving hanggang sa off-road adventure. Ang front suspensions ay gumagamit ng double wishbone, samantalang ang rear ay may coil spring at stabilizer bar kasama ang mga shock absorbers nito. Nagpapanatili ng magandang handling at stability. Kaya naman ang Toyota Fortuner hindi lang napaka-rugged, may extreme off-road capability rin. Ibinatay rin sa platform ng Hilux ang disenyo nito na may 4x4 system na matatag sa iba't ibang terrain. Madalas gamitin para sa mga family road trip sa bundok, ilog, beach tulad ng La Union at Pangasinan. Ang Toyota Fortuner ay sumisimbolo ng tibay, lakas at pagiging maaasahan. Durable na kasama ng bawat Pilipinong driver, pamilya o adventurer seeker. Mula sa matibay na leather frame chassis hanggang sa advanced na safety features gaya ng Toyota Safety Sense, ito ang klase ng SUV na hindi ka iiwan sa ere. Mag-isa ka man sa city driving, ulan at baha o sa malalayong probinsya, pinipili ito ng marami dahil sa tibay at resale value. Ayon sa mga dealer at online listing sa Pilipinas, ang suggested retail price nitong Toyota Fortuner ay nagre-range mula sa estimated price na 1,775,000 pesos hanggang sa pinakamataas na variant nito na nagkakahalaga ng 2.7 million pesos. Magandang araw! Ang Toyota Fortuner ay ang pinakamabentang mid-size na SUV sa Pilipinas. Ang ladder frame sa sasakyang ito ay matagal nang nakipagsapalaran noong pa lamang 2010. At mula noon ay naging isang bahagi na rin ito ng ating pagpipilian pagdating sa standard ng klase ng SUV na may matatag na makina at may malaking sukat na pang buong pamilya. Makailang ulit na rin itong nagpabago-bago mula sa unang modelo nito at hanggang 2020. At ngayong taon, isa sa kabibiliban mo sa sasakyang ito, ang mas gumaganda pang performance level ng makina
at napakatibay na body frame and under chassis suspension nito. At ngayong taon din ay may update version na naman ito na Toyota Fortuner Q na ating tatalakayin kung ano-ano nga ba ang nabago sa technology features nito, na mapapansin natin sa bagong style at design ng itsura nito ngayon. Sa front face niya ay may pagiging classic at premium na pinaghalo sa pamamagitan ng malaking front bumper grille at boomerang shape accent chrome garnish sa harapan at dalawang singkit at manipis na headlight na naka bi-beam LED na. Sa loob ng headlight nito na naka bi-beam LED, makikita rin natin ang daytime running light na naka Egyptian type eyebrow na may kilay din sa itaas na chrome garnish. At ang kagandahan sa Fortuner Q na to ay may front camera na makikita sa ilalim ng logo. Nakaragdagang safety features naman para sa sasakyang ito. At mahalata mo na kaagad sa bagong modelong ito ang pagiging premium talaga. Dahil sa mga weaving o paalon-alon na disenyo ng front bumper grille nito, samahan pa yan ng parang laminated chrome na logo nito at iba pang disenyo na makikita sa front bumper face nito na nagpalakas palalo sa appearance ng modelong ito. At para naman sa ibaba nito ay mas upgraded din talaga sa ibang SUV dahil ang fog light nito ay naka full LED na rin, na covered din naman ng honeycomb grille na talagang upgraded to guys. At may kasamang front sensor na rin at sa may bandang ibaba ay meron pang ilaw na DRL. Nakaragdagan naman sa visibility pa sa front face nito. At overall guys, ang masasabi ko lang sa front face nito ay para na complete setup na ng accessories. Sa bagong front bumper grille, lower bumper grille, mga ilaw, fog light, headlight at DRL, samahan pa yan ng front bumper skid. Malalaman mo na kagad na premium model nga ito ng Fortuner. So other than that guys, ay malalaman naman talaga natin na talagang napaka high end ng sasakyang ito. Mapa side portion ay makikita rin natin ang mga naka-chromated ang mga belt line nito o belt molding. Samahan pa yan ng side step board na hindi na mahihirapan na mag-step up dito o aakyat kahit naka-heels pa. At mula noong nag-facelift din talaga ang Toyota Fortuner at nagkaroon ng iba't ibang variant at version, ay nadagdagan din talaga ang mga technology sense nito. Tulad na lang ng nasa video natin na Toyota Fortuner Q ay nilagyan na rin ng maraming bagong teknolohiya, ginawang mas modern pa at compatible sa maraming bagay. Nariyan na ang mga bagong safety features tulad na lang ng 360 camera sa front and rear, left and right side portion, na sa kada side ay mayroong mga camera at mas makikita mo na yung mga hazardous na masasagi mo or yung mababangga mo o kaya naman maatrasan mo. Dahil sa mga camera na to ay makakatulong din ito para sa kaligtasan ng mga sasakay dito. Dagdagan pa yan ng iba pang features tulad na lang ng front and rear bumper sensor, adaptive cruise control, pre-collision warning, blind spot monitoring at lane departure warning. Ang mga safety sense na ito ay ang makabagong features na mas magpapakonvenient pa sa ating biyahe gamit ang bagong Toyota Fortuner na talagang mas nagiging moderno na rin sa lahat ng bagay. Samahan pa yan ng wireless charging system, USB port, automatic climate control, keyless entry at 7 to 8 Apple CarPlay at Android, na para ka na rin talagang nasa sarili mong pamamahay sa pamamagitan ng bagong sasakyang ito na talagang naka-complete set na. At marami pa dyan guys, malalaman natin isa-isa. Bagong front face looking sporty bumper grills at mga ilaw na headlight at fog lamp daily running light. Samahan pa yan ng aggressive looking din ng rear taillight nito na naka full LED rin, na mas nagiging visible naman sa mga kalsadang madidilim at kung gabi na talaga. At para naman sa comfortness ng sasakyang ito, bagay din talaga sa buong pamilya dahil meron itong air conditioner, power steering, accessories power outlet, power windows front at rear. Samahan pa yan ng low fuel warning light, foldable rear seat. Kung hindi ginagamit ay pwede nating itupi para malagyan ng malalaking bagay kung sakali man ang bandang likuran ng sasakyang ito. At adjustable seat sa driver at passenger side, depende sa posisyon na gusto mo. May rear seat headrest, onboard computer at cup holders naman para sa mga iinuming kape, at lalo na sa iyo na driver ay makakainom ka talaga ng kape dahil may cup holder na lagayan para sa mga coffee o kaya juice na iinumin natin. May electric folding rear view mirror, may heater, bottle holder, rear reading lamp,
rear AC vents para naman maging komportable ang mga pasahero natin, at multifunctional steering wheel na rin para sa driver para mas maging accessible naman tayo sa lahat ng switch function. May rear seat center armrest para din sa mga pasahero, follow me home headlamps, at central console armrest. So ang mga nabanggit natin ay para sa comfortness ng mga sasakay dito. Kung maglo-long drive ang plano mo ay siguradong magiging komportable ang biyahe mo. Baka makatulog ka pa. Alright, at para naman sa entertainment na madalas ginagawang libangan para naman mas maging komportable at hindi nakakaantok ang biyahe lalo na kung ikaw ang driver. Meron itong FM and AM radio, front speaker, voice control, speakers rear, para mas gumanda palalo ang buong sound sa loob ng sasakyan. May USB and auxiliary input, at ang monitor screen nito ay naka-touchscreen na may kasama na ring Bluetooth connectivity na pwede mong i-connect ang cellphone mo kung mas gusto mo ang sound na nakalagay sa cellphone mo dito. Alright, at para naman sa miscellaneous, ang tela na ginamit o ang materyales na ginamit sa mga upuan nito ay fabric upholstery, at may bagong view at design ng instrumental panel na may 4.2 center TFT screen with tachometer, electronic multi-trip meter, digital clock, speedometer at iba pang notification na makikita natin sa combination meter panel gauge nito. At para sa karagdagan pa sa ilang safety features natin, present na present ang anti-lock braking system, child safety locks, driver side airbag at passenger side airbag. May mga rear seat belt sa kada upuan para maprotektahan din naman ang mga pasahero natin, at may kasama na ring seat belt warning. At meron pang brake assist, crash sensor, door ajar warning, side at front impact beams na nakatutulong naman sa anumang kolisyon na mangyayari o wag naman sana. May traction control system na tumutulong naman upang hindi mawala sa balanse ang pagmamaniobra sa oras na maidaan mo ito sa mga pakurbada o napakalikong-likong kalsada. At hindi lamang yon, pati na rin sa mga malulubak at mabubuhanging kalsada ay nakakatulong din ang traction control nito. May vehicle stability control system para naman sa pagiging stable ng takbo nito sakali man hindi gumana ang traction control. At importante rin ang engine check warning na lumalabas lamang kapag nagkakaroon ng malfunction o problema sa loob ng makina nito, upang nasa ganon ay maiwasan din naman ang biglaang pagkatirik sa daan, na dahil sa engine check warning ay maaagapan mo na ng mas maaga ang anumang klaseng kumusyon sa loob ng makina o pagkasira ng engine. Meron na rin itong electronic brake distributor na umaalalay naman sa brake force nito, lalo na sa mga pababa na lugar at masyadong matatarik. Kapag may mabigat na karga ang sasakyan mo at naka-electronic brake distributor ka, ay mas safe pa rin ang pagpipreno mo kahit sa mga alanganing bakilid or tarik na lugar na pababa ang sasakyan. May day and night rear view mirror, may parking sensor para naman sa mga hindi pa sanay masyadong mag-park. Pwede mong magamit ang parking sensor upang makatulong naman sa maayos na pag-park na wala kang madadamage o mababangga na kahit sino sa inyong likuran. May kasama ring rear camera, dagdag protection na rin para mas maging visible ang likod na hindi mo nakikita. May hill start assist control para naman sa akyatin at pababang lugar. Ang mga safety features na yan ay ang magdadala rin sa atin sa kapanatagan sa pagbabiyahe gamit ang bagong Toyota Fortuner na to. Kasama mo ang pamilya mo ay panatag ka sa pagmamaneho. At para na rin sa mga hindi pa ganoon kasanay mag-drive, mas maigi na rin matutunan ang ganitong klaseng sasakyan na sa dami ng safety features ay hindi ka rin mangangamba, lalo na kung alam mo ang mga proseso ng bawat features na to. At para naman sa security features, meron itong kasamang engine immobilizer, anti-theft alarm, anti-theft device, power door locks at central locking. Ang mga security features naman na ito ay mas pinatibay pa upang nang sa ganon ay hindi naman basta-basta makarnap ang sasakyang ito o hindi magalaw ng kahit na sino man, lalo na kung wala kang sariling park at nagpapark ka lang sa tapat lang ng bahay mo. Sa mga security features na makabago ngayon dito sa sasakyang ito ay mas magiging panatag ka na rin at makakatulog ka na ng maayos sa gabi. Alright? At karagdagan lang guys sa mga accessories at miscellaneous ng sasakyang ito, dahil nga sa premium model ito, karamihan sa mga cover nito, sa mga seats, sa mga door trim ay karamihan naka-leather na, pati ang steering wheel cover nito naka-leather na rin. At para naman sa engine specs ng Toyota Fortuner Q,
May 2.8 liters 4-cylinder inline na naka 16 valve at dual overhead camshaft with variable nozzle turbo na naka air-cooled at intercooler diesel engine. According sa engine specs, size at iba pang aspeto na nagpapakita lang sa malakas at napakaganda nitong performance level. Samahan pa yan ng engine performance na may maximum power na 204 PS per 3,400 revolution per minute at may maximum torque din na 500 Nm sa kada 1,600 to 2,800 revolution per minute. So ang Toyota Fortuner Q talaga, kung mapapansin natin, compare sa mga competitors at mga kasabayang modelo nito at sa iba pang SUV type, ay may mas malakas talaga na performance level pagdating sa makina, na talagang nangunguna rin ngayon na may mas mataas na power output level. At alam naman natin na matagal nang pinagkakatiwalaan ng maraming tao ang Toyota brand, hindi lamang sa mga dekalidad ng parts at maging pati na rin sa mga unit nito na napaka-eksklusibo rin talaga na mapagkakatiwalaan rin sa hinabahaba ng panahon. Alright, at sa iba pang specs nito tulad sa transmission, meron itong gearbox na 6-speed, may transmission type na manual or automatic, at para naman sa dimensions and capacity, ang number of doors nito ay 5. Meron tigdadalawang pintuan sa kada side at may iisang pintuan naman sa likod na may automatic liftgate na rin. Dahil kusang tumataas ang liftgate nito na may pipindutin ka lang switch, at may fuel tank capacity na 80 liters na napakalaki rin talaga at kayang-kayang bumiyahe siguro nito mula Bicol to Manila nang hindi ka humihinto sa mga gasoline station. At may seating capacity na 7 seaters, may kabuang lapad na 1,855 mm, may kabuang height naman o taas na 1,835 mm, habang ang kabuang haba naman ng sukat nito ay nasa 4,795 o humigit kumulang sa 5 meter stick ang katumbas nito. At may wheelbase size na 2,745 mm at may ground clearance na 320 mm na pwede rin namang isabak sa matutubig na lugar dahil sa taas ng height nito. Pero syempre limitado pa rin, wag nga lang lulubog ang kalahating gulong nito at baka pasukin na rin ang buong flooring nito. Para naman sa steering, may power steering type, steering gear type na rack and pinion, at the adjustable ang steering column nito, na kung natataasan ka ay pwede mong ibaba at kung nabababaan ka naman ay pwede mong itaas. Depende sa position mo at sa size ng katawan mo. Right, at ang steering column type naman nito ay tilt and telescopic. At pagdating naman sa wheel and tires, ang type ng tires nito ay radial tubeless. May kabuang wheel size na R17 at naka-alloy wheel mags. At may size naman ang gulong nito na 265/65 R18. At meron din itong tatlong klaseng drive mode, ang Eco mode, Normal mode, at ang Sports mode. Kung gusto mo ng pa-chill-chill lang, pwede mong i-click sa Eco mode. At kung gusto mo naman ng normal speed o katamtamang takbo lang o arangkada, ay pwede mo namang i-click sa normal mode. Pero kung nababagalan ka naman masyado at kailangan mo nang ibirit o irangkada ang sasakyang ito, ay pwede mong i-transfer into sports mode na talagang bibirit sa abot kaya nito. Alright, at para naman sa chassis and suspension, ang front suspension nito ay naka double wishbone, habang ang rear suspension naman nito ay naka multi-link. At para naman sa mga hindi pa natin nabanggit na specs and features nitong Toyota Fortuner Q, ay pwede nyong i-message sa ibaba upang nasa ganun ay masagutan na rin natin. At para sa mga nagtatanong kung ilang type ng kulay ang meron ito, merong 4 na kulay na inilabas. Ang Sparking Black Pearl Crystal Shine, ang Silver Metallic, ang Gray Metallic, at ang Attitude Black Mica. At merong 2 klaseng transmission, may manual transmission at automatic transmission. At ang estimated price nito dahil sa premium type ito, at nakita naman natin ang mga specs nito na talagang upgraded talaga sa makabagong specs and features and technologies na naidagdag sa bagong Fortuner Q na ito. Mga 2.1 million ang estimated price nito dito sa Pilipinas. Alright, so para po sa iba pang specs and features na hindi nga natin nabanggit ay pwede nyo pong i-comment sa ibaba
upang sa ganun ay masagutan din po natin kung ano pa man yung mga specs na alam nyong hindi nating nabanggit dito sa video na ito. At para sa iba pang concern ng sasakyan, pwede nyo akong i-message para masagutan natin sa sira o defective ng sasakyan. I-comment nyo lang guys para naman masagutan natin. Alright. Bago po tayo magtapos ay nais ko muna pasalamatan ng mga patuloy na sumusuporta at tumatangkilik palagi dito sa aking channel at sa mga video na ina-upload ko palagi. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. At kung gusto nyo pa pong may matutunan o malaman sa mga specs and features ng mga makabagong motorsiklo o 4 wheels na sasakyan, pwede nyo i-click ang aking channel dahil marami po tayong review dyan guys. Alright? At syempre nais ko lang pong munang batiin si Rico Sorhedo Vlogs. Shoutout po sir at mabuhay po sa inyo. Alright, kaya naman kung bago ka pa lamang po dito sa aking channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell upang nasa ganun ay may update kita sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa ibaba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mahiya mag-comment kaibigan upang nasa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Oblis Collection. Thank you!